Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni John Writer. Ito po yung mga kaganapan sa impeachment, day 12 impeachment trial ni BP Sara. The prosecution is spent weeks claiming that spending quarterly confidential funds in 11 days was a statutory crime. Bawal sa batas daw yun. 11 days, justicein mo. On cross-examination, Attorney Powa pulled out Joint Circular number 2015-01 and Auditor Wamil admitted under oath that the circular contains zero prohibition on spending funds within 11 days. Walang pinagbabawal kung gastusin mo in 11 days. The prosecution is attempting to impeach a vice president for executing government operations faster than standard bureaucratic inertia. Oh. Ano nga yung napala nila? Ang witness nila, in fairness sa witness kung ano lang yung katotohanan sa obserbasyon ko, sinasagot ko lang yan ng tama. Wala siyang pinapanigan. Hindi siya pro-prosecution, hindi rin siya pro-defense. Mandated lang siya na mag-testify dahil siya ang nag-audit. Kaya nga napasigaw, hoy, huwag mong sagutin. Napasigaw si Attorney Kapunan nung may magandang tanong si Attorney Powa. Masasabi mo ba na kahit sintabo may napunta sa bulsa ni BP Sara sa kanyang confidential fund? Simple tanong, but direct to the point. O, nataranta si Kapunan, hoy, huwag mong sagutin. Ano bang klaseng abogado dyan na sumigaw, hoy? Objection, Your Honor. Dapat ganon. So, ito. Isa pa yung nabanggit nitong si Wamil na si Vice President Sara lang daw ang the only Vice President na may nabigyan ng confidential fund. Kanina may itinakitang dokumento si Attorney Michael Powa, BBM document, showing na noong 2014, BP Binay pa noon ang Vice President, na-issuehan siya ng confidential fund. So, do you agree na hindi lang si BP Sara ang nabigyan ng confidential fund? Sagot ni Wamil, according to this document, Your Honor, I agree. Meron ng confidential fund si BP Binay noon. So ito ngayon. Ang galing Ang galing ng defense team. Nakaproduce sila ng mga ganitong dokumento. Joint Circular 2015-01. Walang paglabag sa batas. Ang paggastos ng pondo within 11 days. Kasi kami nakaranas kami dyan. Nag-command ako ng batalyon. I-release yung pondo. Late na ang release. 4th quarter release. Kailangan namin i-clear. December na, 4th quarter. So, anong gagawin namin? I-clear namin. Kailang yung pera, hindi ibig sabihin na ibulsa ko na o ibulsa ng official ko. Na-clear na i-submit na yung clearing document, ang pera nandyan pa rin. Gagastusin na namin sa 1st quarter. Ganon ang ginagawa namin. And I believe ito kay BP Sara, sa dami ng kanyang mga aktibidades, Vice Chairman siya ng NTF-ELCA. I believe, hindi naman siya santa. Hindi naman siya perfectong tao. But I believe na itong mga pondong nire-request niya is ginagamit niya para sa kapakain. Yun nga, 40 million pala. Ginastos para pagpakain. Medical aid. So ano yun? Masama? Uy, meron pa. How many million yung ginastos niya para pagbibigay ng laptop at iba pang incentive para maproteksyonan ang mga kabataan na hindi sila ma-recruit ng mga makakaliwa. O ano yun? Masama ba yun? Ang laking problema natin. Kaya nga hindi matapos-tapos itong insurgency problem sa ating bansa. Kasi nandyan ang mga paaralan, yan ang open source of recruitment ng mga makakaliwa. Kaya nung nandyan pa si BP Sara at may confidential fund siya, ginagamit niya yan para maprotektahan ang ating mga anak. Yan ang rason ngayon bakit nila ini-impeach
ang ating vice presidente. But sabi nga, you cannot put a good man or woman down. Sige, marami pang tingnan natin kung ano pang pasabog nitong prosecution, but bumabalik sa kanila. Kasi nga, itong mga witnesses nila, hindi nila kontrolado. Kasi kung ako yung witness, government official ako, alam ko, ang pinakamalakas na kandidato sa 2020, si VP Sara. Bakit ako magsasabi ng mga fabricated stories laban sa kanya? Kung ano yung totoo, yun lang sabihin ko. Kagaya nitong si Auditor Wamil. Wala naman talagang nakalagay na provision sa joint circular. Ibig sabihin, walang krimen. Sinasabi, nag-a-assume itong prosecution na dahil napakabilis ma-spend is statutory crime na daw yun. Di ngayon, nasupalpal sila na ang kanilang witness mismo nag-amin na walang paglabag sa batas. Good job po, Attorney Michael Powa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Og karon mao na niyang matagaan og yero si Kuya. Okay, salamat kayo sa Ginoo nga nainabangan na gyud ko. Narang sin nga niabot. So si Kuya natagaan og yero. So Balay nga ngabuslot na mao ako. ang iyang balay ng kuan na ang atop. So mao niya ang itsura sa balay ni Kuya nga buslot og tuluan na gid kaayo ang ilang kahimtang kung muulan. So di pang sapahan lang og sako. Tungod sa di na makaya ang buron. Kay dili na sa kaya kung ulan, sapa na lang usak. At ngayon tayo mamada ko kuan. So, Di ko nanda. mga bullshit na gid kaayo. So, karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga nang bulsot naman na nanay mga tulo kung ulan. Kuan na ni siya ka tuig, 15 na ni ka tuig. Unya tungod sa atong kawadon, ang sin nga akong na gamit ani so nakatong pinakanipis na gid sa tanan mo nga So, pagkakaroon. dali ra siya makuan na daot. Kalera gyud kay nipis man. So, Tungod sa kanipis kay di man ta makakayo baga gyud nga asin. so pila na imong edad Kuya? Kuan ako karon 41 So, na ko. na kay anak. Napoy duha ka anak kunya ang naga-eskwela. So, si Kuya. So, ang imong panginabuyan, Kuya, Kuan da mag-uumara gyud so mag-uumara. So, si Kuya, na taga-Nogero, so makaatop na gid ka karon Kuya. atop na gyud ko karon da pa kung